Yun. Ay, salamat, Miss Kay. Bah, hindi makahumingi ng mensahe para kay Miss Kay. Kung saan pumasok talaga yan. Ano kaya ang ibig sabihin niyan, Miss Kay? Hindi ko alam, Brother Nars, pero masaya ako Talaga na yun. hindi ko alam ang meaning. Di Pero wala masaya meaning. ako. Pero masaya ako na binigyan ako ng shell. Sana totoo yung shell na masarap. Mm. Oo. Sino ang, ano, anong pagkaintindi niyo dyan? Baka sabihin niyo, bibigyan si Miss Kay ng gasolina. Libre. Ha? Kasi kalaban ng petrol yan eh. Ah, shell. Oh. Ay, may, bigyan si Miss Kay ng, lifetime na gasolina ng, Shell. Lifetime supply, Brother Aba, Nars. ha? Ano kaya, Winners? Yung baga yung Ano, Rochelle, gusto ni Jesus Christ na si Miss K, proteksyonan niya dahil siya yung baga right hand mo. ano yan, ano yan? Gusto ni Jesus Christ na si Miss K, protektahan laban sa mga, hindi yung bang, pagsagaya ng mga pare. Gusto nila nga Ah, kami, gusto sa ila, si Miss K, sige. proteksyonan sa Ginoo. Tama na. Good job. Yun yung hinahanap ko na sagot. Yun yung Shell. Yun, ipaliwanag ko sa inyo mabuti na bakit tama yung sinabi ni Wilfredo. Una, di ba nagluluto ako? Ibig sabihin, yung mga pangaral ko. Di ba? Ngayon, ah, nagsishare ako sa mga tao. Ngayon, kung naalala nyo noon, may sinasabi ng Diyos noon na ang mga nagsishare, kung pinoproklisinan ako ng Diyos, sabi niya, huwag kang matakot na magparating sa mensahe ko dahil kasama mo ko sa lahat ng panahon. So may mga mensahe noon, ang sinasabi niya, ang lahat na nagsishare sa mensahe ng Diyos, pinoproklisinan ko. So ibig sabihin, nasa mensahe niyan, kasama nito, na ang sabi ko na meron na akong, ang alam ko, meron na mga kapitbahay na binigyan ko sa mga niluto ko. So ibig sabihin doon, meron ng mga binigyan ng Diyos noon na proteksyon. Kasi sa tagal ko nang ginawa ito, marami nang naging bahagi. Yung mga nagsishare nga sa marami-raming cases na o sa maraming mga bagay na iba-ibang way ng pag-share, wala namang matinding pagkaharas, kumbaga. So nandoon yung protection na ibinigay ng Diyos sa kanila. So dahil si Miss Kay, 'di ba, yung si Jesus Christ galing siya sa rep, 'di ba? Anong ginawa ng sa rep na 'yon? Yun yung mga naka-store na ginawa ni Miss Kay na mga files na na-store ni Miss Kay. 'Di ba ang rep storage? So, nandoon yung mga pagkain na ini-stock ng tao. Ini-stock natin. Ini-stock ni Miss Kay. So, ngayon, yung mga mensahe ng Diyos na pinapile ni Miss Kay no yun, yung storage, so yung fridge. So ngayon, dahil sa ginawa ni Miss Kay nga, na kung makita ninyo yung kamay ni Miss Kay doon sa lamisa, ibig sabihin, si Miss Kay ang gumagawa. Ngayon, dahil nga sa bigat ng ginawa ni Miss Kay, na, di ba kung makita ninyo yung, ah, kumatok ako sa pinto na walang sumagot, nakita ko yung bintana. Ibig sabihin ng Diyos doon, yung mga ginawa ni Miss Kay na mga pinapanood ng tao, kung nakita niyo yung pagkakita ko sa mata, nag-eye to eye kami ni Mike, ibig sabihin doon, AI, di ba pag magkatok ka naman sa bahay at makita mo yung tao na hindi mo siya ang sadya mo, ay, o di ba, ay, ikaw pala yan, o ganun. Ibig sabihin, ay, AI, kumbaga, eye to eye, ibig sabihin, AI yung sinasabi ng Diyos dyan. Dahil sa ginawa ni Miss Kay na mga video na gamit ang AI, malinaw doon, ang kamay ni Miss Kay, nakita ko na eye to eye kami ni Mike. Ibig sabihin, ang ginawa ni Miss Kay ng mga video na gamit ang AI, maraming, sa kayo manood, pag nasa loob kayo ng bahay, di ba sa bintana kayo, so panoorin yung anong meron sa labas. So anong gagawin mo? Sa bintana ka tumingin. So ito yung bintana, hubog ng mga TV, hubog ng screen ng cellphone. Ibig sabihin, maraming tao ang nanood doon sa mga ginawa ni Miss Kay. So ngayon, dahil nga sa ginawa ni Miss Kay na yan, maraming naapektuhan na mga taong nasasaktan. Di ba? So ngayon, sino to? Mga pare at mga pastor. Kaya maraming naghahangad na tao sa buhay ni Miss Kay. So anong ginawa ng Diyos? Ang sabi ni Jesus Christ, dalhin mo to, ibigay mo kay Miss Kay. Ano yung laman ng bowl? Ginataan, di ba? Na shell. Ibig sabihin, may guts si Miss Kay gumawa niyan sa mga AI na yan. O, guts, ginataan. So yung sa bowl na may parang chopping board, yun yung protection. Ibig sabihin, bibigyan natin si Miss Kay ng protection kasi may maraming tao ang maghangad sa buhay niya sa ginagawa niya. Ito yung shell. Kung baga, shell, taming na shell. Magigyan siya ng shell.
para proteksyonan siya na walang kahit sino na pwedeng gumalaw kay Miski sa ginawa niya dahil isa siya sa naging bahagi na walang takot. Ginataan, walang takot. Kumbaga, may guts siya na ginawa niya ang mga bagay na to kasi naniwala si Miski na alam niya na maraming matamaan at masaktan pero ginawa pa rin ni Miski ang mga bagay na ito para maiparating sa mga tao ang mga mensahe ng Diyos na ginawa ko na ini-store ni Miski sa ref at inilabas niya gamit ang AI na mga video. Ito yung sinasabi diyan na taming, kumbaga, proteksyon na para kay Miss Kay. Kaya nagpasalamat ako kay Miss Friend sa Diyos na isa din yan sa hinihili ko sa kanya. Lagi ko sinasabi yan na huwag mong pabayaan si Miss Kay dahil alam mo naman, nakikita natin ang ginawa ni Miss Kay. So ito, sa sinabi ko lang yon, wala pang mensahe. Pero matagal ko nang sinasabi yan na lagi ko sinasabi na, Miss Friend, si Miss Kay, huwag mong pabayaan ha. Kasi nakikita naman natin kung anong ginawa ni Miss Kay. So ngayon, nagbigay siya ng mensahe ngayon para marinig ni Miss Kay na galing mismo sa kanya na siya nagsabi na bigyan mo si Miss Kay. Para alam ni Miss Kay din na hindi siya ah, hindi binaliwala ng Diyos ang ginagawa ni Miss Kay at ang kikita ni Miss Kay din na Ah, napansin siya ng Diyos at alam ng Diyos na may ginawa talaga siya. Ibig sabihin, recognize ng Diyos kung ano yung mga bagay na na-contribute ni Miss Kay sa ginagawa ko. So, nagpasalamat ako tapos po ako nagpasalamat sa Diyos o kay Miss Kay, kay best friend, na ang mga hiling ko ay ipinakita niya na, kung baga, best friend, granted ang request mo para kay Miss Kay kasi nakikita ko ang ginagawa ni Miss Kay tungkol din sa mga mensahe ng Diyos na ipinarating ko sa iyo at ipinarating din ni Miss Kay sa mga tao. So maraming salamat Miss Kay din sa mga ginawa mo na walang takot na gagawin mo at ang Diyos ay laging nasa atin lahat. Kahit sa inyong mga nag-share, huwag kayong matakot yung sinasabi ko sa inyo. Kung may pumuna sa inyo na mabalagbag sa inyo, sagutin ninyo, gamitin yung pangalan ko dahil ako ang haharap sa kanila at sasagot kung ano man yung mga panatang nila sa inyo. Ako ang nasa harapan nila. Kaya huwag kayong matakot mag-share. Kasi tunay at totoo akong ginamit ng Diyos na iparating sa tao ang mensahe niya. Dahil ang sabi nga niya, huwag kang matakot na magparating sa mensahe ko sa mga tao dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. So dahil kasama ko siya, kasama natin ang Diyos sa lahat ng panahon. Dahil nasa mensahe din niya, sa tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ, kasama ninyo ako sa lahat ng panahon at wala kayong dapat katakutan. So yun yung mensahe na yun. So maraming salamat. Maraming salamat, Miss Kay. Maraming salamat, Brother Nars. Yung Brother Nars, yung kay sa mic na portion na, wow, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, maganda. Ibig sabihin, maganda para sa iyo at pag marinig din ni Miss Kay, ni Mike, wow. Kasi, di ba nag-eye to eye kami? So, ngayon, pag sinabi mo na, pag marinig ni Mike na may protection ng Diyos sa iyo, hindi rin si Mike mag-alala sa ginagawa mo dahil alam naman ni Mike sa ginagawa mo talaga hindi yan biro. So, pag marinig ni Mike na may mensahe na gano'n, sabihin talaga ni Mike, wow, galing mo, Miss Kay, di ba? So, yung gano'n ba na mamangha ka na may mensahe na galing sa Diyos para sa iyo. Thank you, Brother Ibig Nars. sabihin maganda, di ba? Maganda para sa iyo at maganda rin sa pakiramdam ni Mike na isa ka sa pinoproteksyonan ng Diyos sa ginagawa mo. Thank you, Brother Nars. Tapos, I translated sa English para masabtan niya. Tapos kanina, sabi ko, hey, can you have a few minutes? Makinig ka. So, pinakinggan niya. Tapos, hindi ko alam, nag-research din siya. Sabi ko, ipa-explain ni Brother Nars, anong idea mo? Siya, ay, hindi ko alam, but then I will research. So, nag-research siya, Brother Nars. Ah, Ganyan siya, check your phone. You will find the link. Ang send niya, sabi niya dito, hindi sa kanya, gi-research niya, seashells symbolize divine protection. So, tama yeah. pala siya. Ah, Nalita ito karon ignon ako. ah, oo. It says divine protection. Sabi ko, Oh, baka, pero hindi, masarap. Shell yan kasi sa akin, literally. Sabi ko, oh. pagkain, pero Malinaw 'yan sa sinasabi niya. Kasi nga 'di ba yung bowl nilagyan niya ng parang chopping board. Dumaos pa nga nung paghawak ko baka muntik pa matapon yung bowl nung may laman na shell. So, ibig sabihin kung mainit yung bowl na hawak mo, anong gagawin mo? Kasi mainit ang luto mo nilagay doon. So, lagyan mo siya ng sapin. Protection sa kamay mo. O ngayon, sa ginawa ng kamay mo, paggawa ng mga AI video, umiinit ngayon yung mga utak ng mga pare at pastor sa iyo dahil sa iyo ganun ang mga narating sa mensahe ng Diyos. So talagang mag-isip sila ng hindi maganda sa iyo. So ito yung sinabi ng Diyos na bigyan natin si Miskin ng protection dahil hindi biro yung ginawa niya. May lakas siya ng loob na gagawin yan kahit alam niya na maraming mga taong mga sagasaan
pero ginawa pa rin ni Miss Kay. Yun tunay na naniwala, kumbaga. So, kung Diyos ang nakausap ninyo, mas maganda pakinggan. Pero dahil naman hindi niyo marinig ang Diyos kasi at hindi niyo mabasa at maintindihan yung mga sinasabi niya, so dumadaan sa akin para maipaliwanag ko sa inyo kung ano yung pinahiwatig ng Diyos na mensahe para sa inyo. Maraming salamat, Jesus Christ. Maraming salamat, Brother Nars. Masaya ako, natutuwa ako na ano, na puri ng Diyos at na-recognize ng Diyos ang mga ginawa mo. Kaya nga wala ka pang narinig pero ah, nakita ng Diyos na nagpatuloy ka kahit wala kang narinig na sinasabi ng Diyos sa pinoproteksyonan ka, pero nagpatuloy ka pa rin. Kaya alam mo na tama ang ginawa mo at totoo naman talaga ang ginamit ako at tunay ka naniwala. Kaya wala kang pakialam kung may mga taong masaktan o masagasaan. Gagawin mo kasi alam mo yun ang tama. Kaya doon nakita ng Diyos na paniniwala mo, talagang naniwala ka. Katulad ko, di ba? Na ginagawa ko sa haba ng panahon na ipinagtanggol ko ang Diyos na hindi pa niya ako nakausap. Di ba? Minanmanan niya ako kung ano talaga ang ginagawa ko habang paglaki ko. Nagpatuloy ako na ipagtanggol ang Diyos na pag may makausap ako, lagi ko sinasabi na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Ang relihiyon ito, ganyan. Mga negosyo lang yan. O ang Bible, hindi yan totoo na lahat galing sa Diyos. So, habang lumalaki ako kasi, siyempre, marami akong nakausap, mga pastor, karamihan yan, maghikayat. Yun na rin kong sinasagot. So, nakita ng Diyos na ang kalooban ko, ito talaga ang tao tunay na naniwala. So, yun yung kahantulan din sa iyo, Miss Ken, na wala man siyang sinabi na bibigyan kanya proteksyon, pero nakikita niya ang ginagawa mo, nagpatunay na totoo at naniwala ka. Kasi ginawa mo tulad ko rin, na wala pa naman siyang sinabi na tama akong paniniwala, wala din siya sinabi na proteksyonan niya ako. Pero pinagpatuloy ko ang alam ko na yun ang tama. So nakita ng Diyos sa punto na sinasabi niya sa akin na ikaw tunay na niwala sa akin na Jesus Christ, kaya manggamot ka at mangaral. Bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na ganito yung mga magawa. Ngayon, sabi niya, huwag kang matakot pagdating sa mensahe ko dahil kasama ko sa lahat ng panahon. Dahil power ng Diyos ang kalaban nila. So ito yung proteksyon. Ngayon, ang protection sa akin na iba. Kasi madami siyang sinasabi. Tulad nung napaligan ako ng rainbow, na isa ng protection sa akin. Ito yung sinasabi niya na you're under masyado. Isa yan. Isa yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya sa akin na para sila naghanap ng wala. So sa haba ng panahon na to, hindi ako nagtatago, wala akong bodyguard. Sada ako kahit saan sa Pilipinas. Pero bakit masasabi natin untouchable ako na hindi naman ako na may bodyguard. Hindi naman ako nagtatago. Latara naman ako. Sa likod ng mga sinasabi ko, mga pare nyo, mga ripis, manluloko, mga pastor nyo, malililang, manluloko, mapanglamang. Mga ganong sa sinasabi ko, wala kahit sino nakalapit sa akin, pare man o pastor. Di ba? So, doon pa lang, makikita na natin na may Diyos talaga na nagprotekta. So, katulad din sa mga nag-share, sa inyo, lahat ng mga nag-share, na nag-share kayo kasi naniwala kayo. Di ba, walang mga bulagbag na matitinding balagbag? Kung may magbulagbag sa inyo, nangamatay naman. O, di ba? Maraming kwento kasi sa inyo bumabalagbag sa inyo nagulat na kayo, namatay na lang. O, di ba? So ito yung sinasabi ko sa inyo na mag-ingat kayo, kayong mga bumabalagbag. Dahil pag pumuna kayo talaga, siguraduhin ninyo na kaya ninyong panindigan, ipaglaban at patunayan. Dahil pag hindi nyo magawa yon, babalik sa inyo kung ano man yung ipinunlan ninyo. Sabi ng Diyos, maaring buhay ang kapalit. Kaya mag-ingat kayo. Walang problema doon. Pumuna kayo, siguraduhin ninyo na nasa tama kayo. Dahil pag hindi, pag nangutya lang kayo, basta lang kayo nagsasabi na tama kayo, tapos hindi nyo kaya patunayan, babalik sa inyo at mapapahamak pa kayo. So yun lang ang nasabi ko. Maraming salamat. Maraming salamat, Miss Kay. Salamat sa Diyos, kay Miss Friend. Thank you, Brother Nars. Basta, ginawa ko lang, Brother Nars, hindi ko yun iniisip na, sabi ko sa sarili ko, bahala mo din na, basta kay busy ko sa AI. I use my time in AI talaga, before, after meeting, pagdating ko sa bahay. Si Mike sabi niya, Dear, I love what you're doing. What is this? How did you do that? Sabi niya, bakit alam mo yan? Sabi ko, that's the guidance ni Jesus, sabi ko sa kanya. Kasi kita niya, pag nasa bahay ako, nasa computer talaga. Kung wala ako sa Saka natugma tumpak yung sinabi ng Diyos na AI Narciso, AI Ulalo. Lumalabas sa mga video ngayon, ang panaliwanag ng AI, yun yung mga paliwanag ko. Na hindi naman ibig sabihin gumawa ang AI ng sarili niyang interpretasyon. Binubroad lang niya ba? Kung ano yung sinasabi ko, isinusulat ko sa conversational, yun yung mga sa halip ng sulat, binibigkas ang bibig nila. Kaya maganda siya pakinggan at conventional kung ikaw ang makinig kasi siyempre tao nag-uusap pero yung pinag-usapan nila yung sinulat ko mismo. Oh, Walang wala. ginawa ang AI na sarili nilang
interpretasyon. Kung hindi, meron silang nagko-comment sila pero hindi sila nagpaliwanag na against doon sa mga sinulat ko. Oo nga, very focused naman sila. Sinabi naman nila na our discussion revolves around the document submitted to us. So nothing is new. It's really based from the original explanation sa'yo, Brother Nars. Kaya lang, kasi these people are really professionals, artificial intelligence. They know exactly how to explicate, exemplify. Ken, remember our English class? You need to exemplify, break down important points to make it understandable to the readers. So yun ang ginagawa nila. So, yun, Brother Nas, wala Oo nga, namang pero, bago. Hindi magandang pero, wala sa'yo. Galing talaga pero sa'yo. napamangha nga ang AI sa paliwanag ko doon sa Rainbow eh. Lahat, lahat, Brother Nurse, yung explanation mo na masasabi, I think anyone can say that there is really power in your explanation. It's beyond human intelligence. I can say Yun, that yun from my naman tama, heart. lino naman Yeah. talaga ang mga explanation ko eh. Mayroon tayong basyan. Sabihin ng AI, meron kasi naghahamon pa siya na halimbawa, yung sabi kasi nga ang rainbow daw galing sa salamin. Na, sabi nga ni AI, yung halimbawa ko daw, na hinamon ko, paano yung patunayan na ang rainbow galing sa salamin, paano naman sa gitna ng gubat, wala salamin, sa gitna ng dagat, wala salamin, o di ba? Sabi ni AI, talino talaga tong tao na to. So, Oo nga, di naman, ano lang siguro, bunga lang ng ano ko yun, paniniwala ba kung ano yung that's true. paniniwala based sa mensahe ng Diyos, kung ano man yung mensahe na pinarating ko. Pero yun nga sabi ko, hindi ako matalinong tao. Kung katunayan nga, lagi akong zero sa spelling. Kaya hindi ko masabing talino ako. Pero dahil nga sa mensahe ng Diyos at gabay, kaya naipaliwanag ko ng ano yun, na malinaw, na maunawaan ng nakakarami. Maraming